Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung po reaksyon ng ICC sa hindi paggalang ng Philippine government sa warrant of arrest ni Bato at ang hindi pagpapatupad dito. Tungkulin po natin ituwid ito sapagkat hindi po ako naniniwala na walang paggalang ang ating gobyerno dito sa ICC dahil sa kawalan ng kakayanan upang ipatupad ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ang nangyari po dyan sa Senado ay hayagan na pag-insulto sa katalinuhan o kabubuhan ng mga Pilipino. Harapan pinapalabas nila ang drama na di umano ay nagkaroon ng mga putukan, merong mga lulusob sa kanila, at yung bagong upo na Senate President, ang pangalan ay Alan Peter Cayetano, nagsabi pang, "The Senate is under attack." Gunggong, estupido itong si Cayetano. Mga kaibigan, alam nila na ang dahilan lamang ng kaguluhan ay upang mapagtakpan itong si Bato de la Rosa. Pero totoo yung tingin ng ICC na walang kakayanan ang ating bansa, ang ating NBI at kapulisan, libo-libong nasa labas ng Senado nang sabihin walang pwedeng umaresto kay Bato de la Rosa hanggang hindi pinag-uutos ng lokal na hukuman. Saan sila nakita ganyang batas? Hindi ba sila nagbabasa na ultimong sa batas natin, ultimong Korte Suprema ay nagbigay ng opinyon na tungkulin ng Pilipinas na sundin ang mga utos sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Mga kaibigan, ang The Hague ay hindi po nagpapunction bilang isang bansa. Ang The Hague o Netherlands ay location lamang ng opisina at paglilitis ng International Court of Justice. Hindi po banyagang korte yan. Yan po ay sama-samang korte sa ilalim ng Roman Statute na pinagkaisahan ng maraming bansa kasama po ang Pilipinas. Kaya lamang, nung tayo po ay may nagdemanda mga biktima ng crimes against humanity laban kay Duterte. Yung dinidemanda ay solo niya lamang na desisyon o inurong ang membership natin sa International Court of Justice, International Criminal Court. Yan po ay epektibo nung na-aprobahan na ang ating pag-urong o 1 year after the notice of Duterte that the Philippines does not want to continue membership with the International Criminal Court.
Gusto nating liwanagin na hindi ang Pilipinas ang hindi gumagalang sa ICC. Ang naiwan lamang na mga estupidong kampo at kampon ni Duterte, sila po ang may pasimuno at sila ay nakapwesto pa hanggang ngayon. Ang buong Supreme Court, ang nag-appoint po dyan ay si Duterte. Ang Senado, kaya po naging senador yan sila, Alan Peter Cayetano at kung sino-sino pa, kasama si Amy Marcos, ay dahil kay Sara at kay Digong Duterte. Kaya po yung kanila pong kampo at kampon hanggang ngayon ay well-entrenched o mahigpit ang pagkakapwesto. Ang hindi pagkahuli po kay Bato de la Rosa ay hindi tayo gumagalang. Yan po ay sanhi ng kainutilan ng ating pong mga law enforcement. Dito nakikita natin ang pagkakaiba nung kumilos si Gerald Torre at kumilos itong si Matibag. Si Matibag, tinawagan ng election umaga pa. Sabi niya, Direktor, kayo ba ay magpapatupad? Dumating dito si Bato de la Rosa, serve nyo na ba yung warrant of arrest? Alam mo, sabi ni Director Melvin Matibag, hindi po namin serve yan. Wala pang utos sa amin ng DOJ, wala pang utos sa taas. Ibig sabihin si Marcos. Sabi, alam po ninyo, ang warrant of arrest nakalagay sa warrant of arrest to any law enforcement officer. You are hereby commanded to bring to this court the body of akusado. Hindi po sinabi yan, upon approval of your boss, upon approval of the Republic of the Philippines or Secretary of Justice. Kaya lamang, kung ano nagsiserve o nakakatulong sa kagustuhan ng isang law enforcers na ayaw magpatupad ng warrant of arrest, yun ang kanyang i-invoke o yun ang kanyang papairalin. Pero lumilitaw na rin na tayo po ay napaglalangan ng isang napakabobo, napakatraidor, napakababoy na balik Islam, Muslim kuno na senador. Ang pangalan ay Robin Hood Padilla. Kalahin nyo sa talino ng mga senador, harapan sasabihin ni Padillang, paghuli nyo si Bato, huli nyo na rin ako. Sanay naman ako sa kulungan at masarap ang pagkain dyan. Estupido, senador ninyo. Estupido, na turingang Muslim, masamang Muslim yan, fake na Muslim. Ang tunay na Muslim, ipaglalaban ang tunay, ang tama, at ang kung ano ang nararapat para sa bansa. Hindi yung kagaguhan ni Duterte, mga kaibigan, pinakamalaking balita yan sa buong mundo, kakampihan mo. Bakit malaking balita si Duterte? Sapagkat sa buong mundo, siya lamang ang nagmura kay Obama, siya lamang nagmura sa Prime Minister, siya lamang ang nagmura sa Santo Papa, siya lamang nagmura sa Diyos. At ang Muslim, kinakampihan ng Muslim, ito nagmura sa Diyos. And Diyos ay si Allah. Talagang estupido. Hindi po sa hindi ginagalang, kundi ang mga senador po natin sa pangunguna ni Alan Cayetano at pangalawa ng kabobohan ni Robin Padilla ay siyang pinakababoy, pinakamababang senado sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. This present Senate is the most notorious, the most arrogant, and the most stupid senator. Ngayon, kung tayo po ay
magpapaliwanag. Ang pagkabobo ng DDS ay hindi ko po kayang ipaliwanag. Kung bakit meron pa mga Pilipinong nagtatanggol sa nagbumura sa kanilang Diyos ay hindi ko po ito maintindihan. Kung pinagtatanggol ng Muslim si Duterte ay mga haram na Muslim, lahat ng Muslim na nagtatanggol kay Duterte haram, sapagkat si Duterte ay umaamin na ultimong sa Satanas sa impyerno, ay matatakot si Satanas sa kanya, sapagkat sabi niya sa Senado, talagang bastos ako, talaga walang iya ako kahit na sinong kaharap ko. At ito ang pinagmamalaki, ito ang ginagawang puon ng mga Muslim. Pinabomba ang Marawi, maraming moske pinabomba ni Duterte. Sagot niya lamang, "No, I did not do that. My mother was a Muslim." Hindi Muslim si Aling Suling, kaibigan ko yun, kilala ko yun. Yan ay palasimba sa Katoliko. Katunayan, isa siya sa mga nanangis nung may nagbomba ng St. Peter Cathedral sa Davao, at isa siya na nakatayo doon nung sinabi ni Duterte kila Las Cañas, bombahin ninyo ang mga moske at ibintang natin sa kanila na sila ang nagbomba ng Catholic Church. Akalain ninyo, tapos kakampihan ng Muslim, kakampihan ng mga Muslim, at lalabanan ng matinong Muslim o balik Islam. Maglaban-laban na tayo. Hindi ako natatakot sa inyo mga haram kayo mga Muslim. Kaya nga po, alam ng buong mundo kung ano nangyayari kay Duterte, sapagkat notorious sa buong mundo si Duterte. Kaya po siya hindi pinapansin ng Middle East, sapagkat alam nila na haram itong si Duterte. Alam nila na notorious si Duterte. Alam nila na ang Pilipinas ay isa sa pinaka-corrupt at gunggong na bansa sa buong mundo, mga kaibigan. Bakit hindi nila malalaman? Meron po silang mga embahada dito sa Pilipinas at nagre-report ng totoo yan. Hindi yan pwedeng DDS, palakasan ng troll, palakasan ng boses ni Banat Bay, palakasan ng boses ni Maharlika. Hindi po nila pinaniniwalaan yan. Ang pinaniniwalaan nila ay yung report ng kanilang mga embassy. At ang report ng mga embassy ay talagang notorious itong si Duterte, at ang mga Pilipino ay mangmang, sapagkat hanggang ngayon meron pa nagtatanggol kay Duterte. Hanggang ngayon meron pang bring him home, meron pa nagsisigaw sa Senado, Duterte, Duterte. Nasa hig na nga yun, mga naku, nakakagigil talaga. Pag hinarap mo naman, ang iingay kunyari sa malayo, may megaphone sila. Paglalapitan mo, takbuhan naman. Yung mga duwag, Muslim na haram, Muslim na duwag, takot sa balik Islam, sapagkat ang pagkakaiba ko lamang sa kanila, nag-iisip ako na baka matulog ako sa kulungan pag nagkabanggaan kami. Pero okay lang. Meron naman sa kanila matutulog sa morgue o sa punerarya. At least 3, mga kaibigan. At unahin ko siyempre yung estupidong haram na Muslim, sapagkat itinatatwa ko lahat ng Muslim na nagtatanggol kay Duterte, lahat ng Muslim na ginagawang bayani si Robin Padilla, yan ay mga haram na Muslim. Mga Muslim na ang iniisip pansarili lamang. Sasabihin nilang kinakalaban ni Carbonell si Robin Padilla. Mabuti na't meron tayong boses sa Senado. Wala tayong boses dyan. Boses ni Duterte nandyan, boses ng kasamaan, boses ng ex-convict, boses ng haram na Muslim. Yan ang totoo dyan.
at kinakalan taong bayan, kumilos tayo, pag-isipan natin paano natin tatanggalin itong sila Cayetano, itong sila Robin Padilla at yung kasamang pa nilang 11 demonyo na mga senador. Ako po ay nagbo-volunteer ng aking pong tali, ito, lubid, sapagkat nais ko talagang bitayin niya si Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ngayon, kailangan ko pa dalawang tali sapagkat bibitayin ko rin si Alan Peter Cayetano sa kanyang hayagang pagkabastos at pagtatraidor, panluloko at pambababoy ng Senado at sambayanang Pilipino. Ako si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!